Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ay meron pong gustong ipatotoo. Hello po. Hello ba? Ito pong patotoo ko po na ito ay kasaysayan po kung paano po ako tinawag ng Panginoon. Sa kasaysayan po ng buhay namin, ako po ay dati isang Katolik. Matagal po kami sa isang Katolik. Lumaki po kami na ipinamulat sa akin ng magulang ay sa Katolik po. Yun po yung naging buhay namin. Nung kami po nagsama mag-asawa ay naging masasaktin po siya. At kung saan ko na po siya nadala, Dr. Albularyo, sa inihahanap ko po kung ano po yung tamang kagalingan sa aming buhay hanggang nakarating po kami ng Aurora. At doon ko po naranasan na para po kami manlilimos na. Maraming tumutulong sa amin dahil doon po sa napuntahan namin na yun ay isa pong napakalayo sa bayan. So pagka bumabiyahe po kami bago makarating ng bayan ay 5 oras po bago makarating ng bayan. Pero umalis po kami sa lugar ng Quezon, punta po kami sa Baler, Aurora. Doon po kami natagalan at dahil po inihahanap po namin ng kalunasan yung karamdaman ng asawa ko. Doon po nag-umpisa yung pagtawag sa amin ng Panginoon sa pamamagitan ng karamdaman. 20 years ko po, gusto ko na pong isauli, sabihan lang po dahil sa hirap po talaga ng buhay. At nararanasan ko po, may marinig lang po akong hiyaw. Pakiwari ko, ako na po yung tinatawag na naman. Isa kahit hating gabi, tinakaon po ako dahil yung asawa ko ay nasa ospital na po. At yun po, mayroon po sa lugar na yun, pinuntahan namin. Mayroon po isang pastor doon na nagtayo ng church doon sa lugar na namin na pinuntahan. At yan po ay doon panahon na siya ay mahina, laging may sakit. Minsan po siya ay na-invite ng isang pastor doon sa lugar ng Aurora. Ay sinasabi niya sa akin na pag daw siya ay umaatin doon, parang yung karamdaman niya ay parang wala siyang nararamdaman. Ako naman po ay parang ayaw ko naman na siya ay doon sumamba sa kasi nga ako ay namulat, minulat ng magulang ko ay sa Katolik. At yun, sinasabi ko sa kanya, napabago-bago ka pa ng relihiyon. Sabi ko ako kung ano yung kinagis ng kong relihiyon hanggang sa ikamatay ko, ay hindi na mababago yun. Pero nabago yung sitwasyon ng panahon na naawa po sa amin yung mayor, sinagot niya po yung bill ng sa Baler, yung sa ospital, sinagot po ng mayor dahil sa awa po sa amin. At yun po, yung sinasabi niya sa akin na pagka siya na-atay sa born again, ay siya po ay parang wala ng sakit. Wala na pong nararamdaman siya. Ako naman po, ayaw ko po na nasama po ang loob ko. Ako po ay lagi po kami nagdidebate. Sabi ko, hindi. Dito tayo. Ito yung tamang relasyon natin sa Panginoon. Kami po ay mananampalataya din sa Katolik. At yun nga po, nung dumating na naman yung time, sa matagal ng panahon, matagal ng taon, na siya po ay namamaalam na sa akin. Noong mga panahon na yun, hindi ko matanggap na doon talaga siya atin. Nung siya ay namamaalam na, sabi niya sa akin, mahalin ko tayo yung mga anak namin. Ano po yun, Sabado ng gabi, siguro mga alas 10 ng gabi. Hindi na po kayang itakbo sa bayan dahil sobrang lalaki na po ng alon. Bagyo-bagyo na. Alam ko hindi na po talaga siya aabutin ng magdamag. Alam ko kukunin na ang kanyang buhay. Pero nung bigla sumagi sa isip ko, yung sinasabi niya kapag siya ay umaati sa born again, pag siya ay pinagpe-pray ng pastor doon, ay talagang nararamdaman niya ang kapayapaan. Bigla po nung namamaalam niya sa akin, mahalin ko yung mga anak ko, sabi niya sa akin ay, pumasok sa isip ko yung sinasabi niya sa akin. Nung siya ay huli na, parang huli na siya, huli ng hininga. Pinatawag ko yung pastor. Nung makita po yung hitsura niya, napayak po yung pastor. Hanggat ipinagpe-pray po, inaawitan ng asawa. At sabi ko, Lord, kung totoo itong relihiyon na ito sa isip ko po, gumaling lang, bukas na bukas, sasama na po ako pagsimba.
At yun po rin ang Diyos. Kumilos po sa buhay namin. Ang Diyos. At noon ko po naranasan na gampanan ko po yung pinangako ko sa Diyos. Sabi ko bukas na bukas, linggo na, ay sasama na kayo magsimba. At noon po, nung umaga ngayon, naranasan ko po yung, nakita ko yung kalakasan at kagalingan ng asawa ko sa pagsamba natin sa Panginoon na Diyos. At yun po, simula noon, pinag-aralan ko na po ang Biblia, sinaliksi ko kung ano nga po talaga ang kalooban ng Diyos. At yung pananampalataya ko nung una, so hindi po ako nag-aano sa relihiyon, pinanggalingan ko, ang layo po pala. Kapag sususugin natin ang tamang relasyon sa Biblia, ito po yung tamang magtuturo sa atin ng direksyon kung paano natin makilala ang ating Panginoong Jesucristo. At yun po, nung umuwi na po kami sa lugar ng, dito na po ulit, bumalik na po ulit kami sa lugar ng Mauban, Quezon po. Naging mainit na po yung aking pagkakilala sa Panginoon. Hindi ko po alam, tinatawag na po pala kami na magamit yung ipinagkaloob sa amin ng salita ng Panginoong Diyos. At yan pong baybay dagat na yan na papuntang Mauban, nagagawa po namin lumangoy kahit baha po, makapag-share lang ng salita sa lugar na yan. Ano po yan, 4 na ilog, yung nilalangoy po namin kahit baha. Hindi po kami naranasan na matakot, kundi ang naranasan po namin, ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa mga tao. At purihin po ang Diyos sa lugar na iyon. Marami po ngayong tumanggap at nakakilala kay Kristo, hanggang ngayon po sila ay nagpapatuloy. At yun po yung lagi ko pong ipinag-pray sa Panginoon sa pagtawag niya sa amin na hindi ko po inalang bahala sa salita ng Panginoon. Hanggang sa nakarating po ako ng Masikap. Yan po yung mga kapatid ko na sa pananampalataya, yan po sila mga taga-Masikap. Yan po hanggang ngayon, nung maunawaan po nila ang katotohanan, hanggang ngayon po, pinagpatuloy nila yung tamang relasyon sa Panginoon. At higit ko po pinagpapasalamat ang kabutihan ng Diyos. Hindi ko po ikinahihiya. Hindi ko po ikinahihiya na hindi ko po ipahayag ang katotohanan. Sabi ko nga, wala akong takot ipahayag ang salita ng Diyos pagdating sa pag-uusapan ay salita ng Diyos. Ang itinataas ko po dahil nung makilala ko ang tunay na Diyos na siya tumawag sa amin kahit wala kaming pinag-aralan. Hindi ko po ikinakahiya ang pinag-aralan. Ang pinakamahalaga, nakilala ko ako ni Kristo at nakilala ko siya at sinunod ko ang kanyang mga utos. Sa pamamagitan po ni Brother Andy, nakakilala ko po ang mga taga-ibang bansa, nakita ko po kayo lahat. At salamat sa Panginoon, sabi nga pag-iisahin ng Diyos ang lahat ng mga tumatanggap sa Kanya. Yun lang po at marami pong salamat sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.